Tama ba tong pagtanggal nyo ng palito sa puso ng saging? Tama naman pala kahit puro sila kwentuhan dyan habang nagre-ready ng ingredients. Diba mantulaab ang D&J Power Couple? Gagamitin kasi namin yon para dito sa lulutuing Stephen Curry Curry. Kasi nga, piyesta namin. Hindi ako magluluto nito, mag-a-assist lang ako. Kasi may kanya-kanya kaming toka para sa mga lulutuin ngayon. Nag-volunteer akong magdikdik nitong tinustang mani gamit ang mortar and pestle. Kaso nahirapan ako, tumatalsik. Kaya ayan, kumain na lang ako. Tapos kumuha ako ng plastic ng yellow color. Nilagyan ko ng manya sa loob. Tsaka ako dinikdik gamit ang dildo. Mas madali. Walang matatapon-tapon. At hindi rin basta-basta mabubutas yung plastic kasi stretchable ang plastic ng yellow. Mas magandang gamitin dyan yung food processor. Sasabihin na naman ng isang opinionada. Aabot pa ba pag mag-order ako sa Shopee ngayon? Charot lang, intrusive thought ko lang yon. Pinrito na rin ang talyong. Naka-deep fry yan kasi magpiprito muna sana ako ng tilapia. Pero pinauna ko na lang sila. In-avalanche na rin ang pechay. Avalanche ba tawag dun o blanche lang? Bahala kayo. Kasunod na rin agad-agad ang sitaw. Diba idadaw? Sinimulan ng maggisa ng bawang at sibuyas. Saka na inilaglag ang balat, tuwalya at comforter ng baka. May malaking piraso kasi ano yan, comforter. Bale, pinakuluan muna yan ng matagal na panahon sa pressure cooker. Matapos gisahing maigi ay binuhusan na ng dinilyot sa tubig na Mamacita's Curry Curry Mix. May kulay na yung Curry Curry Mix. Pero kung nakukulangan ka pa, lagyan mo ng atswete de manzanilla. Charot, atswete lang naman. Tapos inilagay na rin yung dinikdik ko na mani. Pacquiao. Isang balot lang yung nilagay, marami na daw kasi. And then yung puso ng saging na tinanggalan ng palito ng D&J Power Couple. At syempre, hindi pwedeng mawala ang peanut butter. Inubos na nila yan lahat kasi konti na lang pala yung natira ko nung ginamit ko dun sa kaldereta. Dinabali at may dinurog na mani naman, diba? Syempre, tinimplahan na rin yan ng mga pampalasa, asin, betchin, etc. Hindi ko lang nabidyohan. Pinakuluan lang yan ng pinakuluan hanggang sa lumapot tapos okay na. Malambot naman na kasi yung balat at tuwalya ng baka. Pinakir ko na para ma-display na kasi paparating na yung mga bisita. So, ganun lang kasimple yung pagluluto namin ng curry-curry. Madali lang iluto pero matrabaho siya doon sa part na magpe-prepare ka ng mga ingredients. Lalo na dito sa mga toppings niya na gulay. Kasi isa-isa mo silang iluluto. Tapos magigisa ka pa ng alamang, magdidikdik pa ng mani. Diyos ko. Mag-plating na muna ako. Aayusin ko tong paglalagay ko ng mga toppings na gulay syempre. Para presentable naman sa mga bisita. Hindi pala masyadong nag-dark yung pagkakaprito ng talong kasi naka-deep fry nga yan kanina, diba? Tama ba tong pag-arrange na ginagawa ko? Bahala na dyan. Basta kung umabot ka pala sa video na to, ibig sabihin nun, buhay ka pa. Kaya mag-comment ka kahit di ko naman lahat nababasa. After ko malagyan ng toppings yung curry-curry, nilagay ko naman na sa isang lagayan yung mga natirang gulay. Kasama na yung ginisang alamang na hindi ko na nabidyohan kasi ang dami kong ginagawa. Katulad nito nag-i-slice naman na ako ng tilapia ngayon. Kanina mani, ngayon tilapia naman. Ano ba itong mga nahahawakan ko? Isama ko na tong huling putahin na niluto ko noong piyesta namin kasi saglit lang naman yung video natin sa Stephen Curry Curry. At alam kong kasalanan ko na naman kapag nabitin kayo. So after ko magawa ng slice itong tilapia, pero hindi ko siya pinutol ha, yung parang guhit-guhit lang ba para maluto hanggang sa loob, ganon. Nagpainit na ako ng manteika sa kawali, ipiprito ko kasi yon. Tamad na ako mag-ihaw-ihaw, nakakapagod, tas nakakahagard pa. Teka lang, lalagyan ko pala ito ng braiding mix. Crispy fry yan na may halong harina at nilagyan ko ng konting paminta. At di ko ididip dyan yung tilapia dahil direkta ko lang ibubuhos dito sa kumukulong manteika. O bakit? Na-watch ko yung ganyang way ng pagprito. Hinalo ko para hindi magbuo-buo. Saka ko pinakiss and tell yung tilapia. Kaso di pa daw masyadong mainit. Second attempt, parang ayaw pa rin niyang mag-swimming. Pero wala siyang choice, kaya tuluyan ko nang inilaglag. Kasya pa isa dito, sayang yung time. Ayan, mag-swimming kayo hanggat gusto nyo. Advantage ng ganitong way ng pagprito, according to my own observation, hindi basta-basta dumidikit yung isda sa kawali. Mas nanonood yung lasa ng breading mix sa isda. Kasi humalo siya sa manteika. Pinurapuran ko pala muna ng asin yung isda bago ko iprito ha. Tapos iba yung pagka-crispy niya guys, kumpara kapag kinote mo siya ng breading mix bago mo iprito. Gusto ko yung ganitong way, kaso maaksaya nga lang sa mantika, bi. Okay na to i-display ko na sa lamesa. At dahil sa nagustuhan ko nga yung pagkakaprito ko dito sa tilapia, tatawagin ko na lang ang putahing ito na Pritong Tilapia Wurzbach. Confidently crispy with a heart.
Diba? Pang Miss Universe yung tilapia ko. Hindi gaya ng tilapia mo, bilasa. Wala pala kaming kalamansi para sa sausawan. Buti na lang, meron pa ako ng sukang pinakurat. Nilagyan ko lang ng toyo tsaka sibuyas. Ang sarap. Inihanda na rin ni nanay yung mga plato at kutsarang gagamitin para sa pagdating ng aming mga bisita. Ngayong Fiesta 2025 dito sa aming barangay. Naaabangan naman ninyo sa susunod na vlog. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.